ni Jarius Bondo. Alamin ang kaganapan sa likod ng mga balita. Sa pool ni Jarius Bondo. Makiscoop sa mga puputok na issue. Sa pool ni Jarius Bondo. Mainit na komentaryo, malalimang interview, special report, scoop at tips sa modernang buhay. Sa pool ni Jarius Bondo. At ngayon, narito na ang batikang kolumnista, Journalist of the Year ng Metrobank Foundation, Hall of Fame Journalist and Opinion Writer of the Year ng Rotary Club of Manila, and Golden Dove Awardee, Mr. Jarius Bondo, kasama si Miss Marisa. Yes, it's a beautiful Saturday morning, June 11th. That was a beautiful song, sung by Pat Castillo, lyrics by Jose Lacaba, and music by Ding Atchacoso. Aling Pag-ibig Pa. Ganda. Tama-tama yan kasi tomorrow we observe the 124th independence of our republic. So, Happy Independence Day! Happy Independence Day! At ngayon ay happy birthday ni Veronica Hernandez. Happy birthday, Veronica! Pagbati mula kay Ray, Mar and Zenny, Marian and Ernie, June and Vivian. And happy birthday to my partner, Jarius! Uy! Masingit. Konting tulog na lang. June 15, kasabay ng happy birthday ni June. Ay, ito mga kakambal ko. Jarius, Meg Del Rosario Isleta, happy birthday. Kakambal. Romy Manuel ng Oy. Sacramento. Oh, ang dami kong kakambal. Ano meron pa sa Amerika? The Honorary Consul of Lebanon to the Philippines, Joseph Assad. Oh, Happy doon mo may kakambal Joe. akong Lebanese. Oh, Ha? asing guwapo. Oh. And Miss Julie Apdasa. Yun. Wow. Mga sikat Oo. Happy birthday. Sayang nga lang, wala na si Ma'am Miriam. Oo nga. Defensor Pagka-birthday Santiago. Yun ang talagang astig na ka-birthday namin. Happy birthday din sa Alay Broadcasting Corporation Sales Manager Tito Encarnacion, kay Ekit Singbakapapay, Boyet Dimakulangan, and Mike Mabutol. Sa 14, kila Ann Obsena. Happy birthday, Ann. At Baby Flor Escarilla, parehong taga-Tansa, Cavite. Jess Diaz ng Philippine Star, and Kong Bem Noel sa 17. Sila naman ang magkambal. 17 ba? Oo. Di ba 14 sila? Alam ko si Jess Diaz and Kong Bem pareho sa 17. Mamali yata. Si Jerry, di ba para makapag-ipon pa ng panglilibre. Kay Jerry S. Makilan, happy birthday Jerry sa 18th. At happy birthday sa former flag officer in command from the Philippine Navy, Giovanni Joby Bacordo. There. Sa mga gusto magpabate, text nyo kami mamaya. Ibibigay ko yung number sa mga mahal nyo sa buhay. Happy listening, Jaime and Heidi Chua, and Jerry Fang, Vanji and Beth Serrado, and Attorney Alvin and Mildred Romero ng Bikutan, Parañaque. At sa mga taga Nueva Ecija, especially si Karenato Balagtas at ang mga kasamahan niyang mga senior citizens. Kay Engineer Dante Aquino ng Dagupan City. And hello, Oya Vasquez. Happy birthday, Norbert Ching Cuangco. Si Norbert, muntik mo na rin maging kambal. Kaka-birthday lang niya Mintis. Kila Tony and Stella Silva. Mari Cabrera. Hello. Monen Oji Conde ng Imus, Cavite. Si Susan Nahera. Hindi niya nahulaan yung rocker tong si Susan I'm sure. Hindi nahulaan yung ating opening song. Hello, Jerry Bato, Godi Bamba, Tina Mendoza, Rudy and Livy ng Antipolo. Text us your comments, reactions, dito sa 0999-376-6768. 0999-376-6768. Or pwede sa Facebook at YouTube. Puntahan nyo lang ang DWIZ 882 page. Okay. Congratulations sa mga bago nating national artists. National artists. 8
Malaking galing. pagbati sa inyo at sa inyong mga pamilya. Ang galing kung ma-nominate or ma-award ng ganon. Oo. O, ano bang nangyayari pagka ikaw ay isang national artist awardee? Ay, teka muna. Basahin muna natin kung sino-sino sila. Si Miss Nora Aunor. For cinema. Cinema, yeah. Kasabay si late director Marilu Diaz Abaya. Sino? Pareho sila for cinema. Ni Marilu Diaz Abaya. At Nora Aunor. Oo, yan. Si Marilu, kaya lang pumanom na si Ma'am Marilu, Oo. Ano mo yan, almost 10 years ago. Oh, was it that long? Oh, Has it almost. been that long? Okay. Nakapunta ako doon sa wake Si screenwriter and novelist Ricky Lee, Uy! national artist for literature, Wow! ni poet Hemino Abad. Ay, si Jimmy Abad. Oo. Nasa University of the Philippines. Uy! I am in esteemed company. Yeah. Dalawang naging kaklase ko na sa UP ang national artist. Oo. Si Ryan Tayabia ba yung isa? Tsaka si Ricky Lee? Oo. Mo? Aba. Baka classmate mo din si Nora Aunor. Ay, hindi. Hindi ka Masyadong bata. Waterboy nila ako, waterboy. Oo. Tapos si stage director and theater actor Tony Mabesa. Uy, Tony wow. Mabesa died in 2019. Oo, sa University of the Philippines sa Diliman. Siya, tanyag na director siya ng mga bata pa. National artist for theater. Choreographer Agnes Locsin. Ay. For pioneering neo-ethnic dance. Yun. National artist for dance. At si legendary soprano Fides Cuyugan Asensio. Ay, si Ma'am Fides. Was given the title National Artist for Music. At ang huli ay si the late Salvacion Lim Higgins, known for reinventing the term National Artist for Fashion. Yes. So, pagka national artist ka, meron kang cash award. Pag living 100,000. Pag posthumous, 75,000 pesos na ibibigay sa kanilang legal heirs. Tapos, meron silang monthly life pension, medical and hospitalization benefits, life insurance coverage for those who are still insurable. May state funeral and burial at dalibingan ng mga bayani, as well as a place of honor at national state functions, and recognition at cultural events. Naalala ko nung minsan nasa CCP ako manonood ng play, talagang minention nila, in-acknowledge nila ang presence ni Bien Lumbera, who was seated at a prime place sa theater. Parang siguro may naka-reserve na for them, ano? Pagka meron ganong theater presentation, ang iuupo ang national artist sa pinaka magandang upuan doon. Not necessarily yung front row, hindi yung pinakagitna na siguro usually mga fifth row, sixth row, ganun, pinakamagandang pwesto in terms of mapapanood mo lahat, maririnig mo lahat, mararamdaman mo lahat. Ayun, di ba? At i-acknowledge, i-announce yun na nandoon siya, tapos tatayo lahat para i-acknowledge siya, papalakpakan siya. Galing. Okay, good morning kila Ben and Lily Martillo ng Bulacan, Jason and Monique De Leon ng Caloocan, mga suki sa Fairview, Quezon City, sila Mar and Zenny, Andy and Frances Aguila, Ed Nangkil, Queenie Inchausti, Yeng and Liza Bonilla. Hello kila Elmer Ngo, Baluyang Bao ng Elm Seafood Paluto sa Calle Bistro, Ever Gotesco, Quezon City. Try it out. And mga taga-aboard, kila Ronnie and Mike Davidson ng Melbourne. Hello. Albert Garcia ng Sydney. Oh, hi, Albert. Ernie and Marian Wong and Arnel Roma Santa sa Toronto. Manong Bert Cruz ng Angeles, Pampanga. Kumusta ka na? Oo, yung souvenir na binigay niya minsan sa akin, yung matching na ukit. Buhay na buhay pa yun. Buhay na buhay.
Oo, umiinom pa eh. Ng alak. May tinutunggang alak yung matching na cute. laukit na binigay niya. Salamat. At hello kay Oka Catilo ng Infanta. There. O ano, payag ka ba doon? Huwag na tayong mag-face mask. Punta na tayong Cebu. In-announce kasi ni Governor Gwen Garcia na hindi na requirement, optional na lang ang pagsusuot ng face mask. Siyempre may mga umangal dahil, teka muna, it should be the Department of Health, the DILG, who should be announcing this, di ba? The IATF, Interagency Task Force on Emerging Diseases. Infectious diseases. Ay, okay. At WHO, World Health Organization. Pero kasi sa Europe, wala na di ba? Hindi na nagsusuot ng face mask sa Europe, sa US. Iba tayo Iba tayo. Actually, para din ma-safeguard yung health kasi sobra sa smoke pollution dito. Okay lang sa akin nakamask. Lalo pag nasa labas, no? Sa akin, okay sa akin nakamask pagka pupunta ako sa isang public toilet. Kasi nakakainis naman kung minsan hindi nalilinis. Alam mo na, pasensya pa singkabi sa mga nag-aalmusal. Pero ganun di ba? Tsaka ang kailangan natin, bukod doon sa naka-mask pa rin, miski wala ng pandemya, dapat naka-earplug. Naka-earplug. Para dehins mo marinig yung tot-o. Dehins mo lang ang amoy, dehins mo pa marinig. Delikado. Yung tot-o nung katabi. Na lang ako, face mask na lang ako. Hindi, nagpupumilit lang ako, baka sakaling maging rin ako national artist ng katatawanan. Sige, may mahaba ang pila dyan. Kasama mo dyan si Ike Obsena. Tsaka si Wener. Oy, yung ginawa namang pagbunggo at saka pagsagasa doon sa security guard, no? Nung Sunday lang, 4 p.m. sa kanto ng Julia Vargas at St. Francis Street. Nabunggo na nga yung guard, si Christian Joseph Floralde. Sinagasaan pa. Alam mo, nauna ko nakita doon sa video, ang tingin ko talaga sa ulo dumaan yung gulong pero sabi parang sa balikat pero anyway, ang net effect niya na 4 days siya sa ICU. Buti nga nabuhay pa. Tapos pinaghahanap yung may-ari nitong Toyota RAV4. Hindi na naman sumipot for the second time. Ay, buti nakunan yung plaka, NCO 3781. Ano yung sasakyan niya, RAV4? Oo, kaya na-trace yung may-ari, Jose San Vicente. Nakakasuhan Jose Antonio ba yan? San Vicente? Sa Natiga? Real Heights? Oo, parang dito Quezon City? Oo, dyan sa Quezon City. Tapos kakasuhan siya ng frustrated murder. At saka, if ever, tatanggalin na perpetual disqualification niya ng license, no? Nakaka-frustrate kasing hanapin siya, kaya frustrated murder. Grabe. Frustrated murder kasi pagka may isinagawa ka na with the use of superior force, magganyan, pero hindi mo na tapos nabuhay yung biniktima mo. Okay. Attempted yung pinaplano mo pa lang, pero natiklo ka na. Murder pag napatay mo. Oo. Pag sinadya mo. Oo. Tsaka may premeditation nga, no? Tapos use of superior force. Tapos may stealth. Ito, use of superior force dahil nasa kotse ka. Oo, yung isa naman nasa kalye lang. Tapos stealth. Tapos yung mga ganyan. Yung tulad nung hit and run, di ba? Yan. Sa Bitsky siya. Okay. Ayaw daw lumabas ng subdivision, ganun pa. Pati yung guard tuloy doon sa subdivision, kakasuhan daw ng pulis ng obstruction of justice. Kasi ayaw daw papasukin ng pulis. Pwede ba yun? Oo nga. Pwede bang guard harangin ng pulis? Ano? Kung ganun, kasi ginawang private no? Private yung subdivision, hindi pwedeng pumasok kung walang mga
Warrant? Pero how can the No, that cannot be. Okay, private subdivision. Nasusunog yung 10 bahay doon. Hindi pwedeng pumasok ang bumbero dahil walang pahintulot ng guard o nung homeowners association. Sige, bahala kayo. Di ba? Or private subdivision. Pinasok ng mga terorista. Sinakop yung 1, 2, o 5 bahay. O, hostage kayo ngayon, 5 tumpok ng bahay dyan. Hindi pwedeng pumasok ang pulis dahil ayaw ng gwardya na nagre-report sa homeowners association. Hindi pa nag-a-approve. No, hindi pwede because ang sinasabi nga sa ligang batas natin, sa ating constitution, and sa law, na there is only one national police, and it is the Philippine National Police. And there is only one armed force recognized by the Republic, and it's the Armed Forces of the Philippines. Yung pinagsanib na Navy, Air Force, and Army. Diba? There cannot be any private army, like any security agency acting as a private army. No. Any security agency nga is under the PNP. Force multiplier ang tawag nga sa kanila. Tama. Diba? Force multiplier kasi tumutulong dapat sila sa pulis. Hindi nila hinahadlangan. Dapat yun, inaresto ng pulis kung sino man yung guard na yun. Dapat din isarmahan yun. Diba? At inaresto ng pulis. Pero mukhang makakasuhan, ano? Okay. Ay, hello. Alam mo ba, Jarius, kung sino ang muntik mong maging kambal? Si Anthony Andres, listening from Cleveland, Ohio. Anthony! 14 siya. June 14. Kapatid! Happy birthday, Anthony. It's 8:18. Cleveland, Ohio. Yeah. Oh. Okay. Sahol ni Jarius Bondo. At ngayon, balikan natin ang programang Sahol ni Jarius Bondo. Basahin ko muna yung nagbabalikan sa fall, and it's 8:19. Basahin ko muna yung press statement ng PAGCOR tungkol dito sa intra-corporate dispute in Tiger Resort, Leisure and Entertainment, Inc. All that PAGCOR did was follow the law and court processes. In fact, in his letter dated May 4, 2022, Attorney Roderick Consolacion, PAGCOR's chief legal counsel, told the lawyers of the contending groups that it is for the Supreme Court to resolve the merits of the pending case. In the meantime, the status quo ante order is effective immediately by express directive of the Supreme Court and thus must be respected by PAGCOR and the parties until lifted, or otherwise the status quo is changed by the court. PAGCOR emphasized its neutrality in the intra-corporate dispute in Tiger Resort, Leisure and Entertainment, Inc. in light of news reports accusing the regulator that it is biased in favor of the group of Mr. Kazuo Okada. PAGCOR has only recognized and will only recognize the orders of the Supreme Court and will exercise its authority as regulator without violating or disrupting the status quo ante and other orders issued by the Supreme Court. PAGCOR declined to further comment on what is happening in Okada, Manila, saying that since the issues between the parties are sub judice, we fear that the court will find us in contempt if we do so. Okay, it's 8:21. Ang laking problema ng dito sa ating transportasyon. Dalawang parte rito ang nagpo-problema. Yung mga drivers, jeepney drivers, ganyan, mga bus drivers, operators nila, on one side. And commuters on the other side. Ang hirap naman, tapos may back to work order na, tapos wala kang masakyan, mas nakakapagod. The third party here should always be the government. Yeah. Diba? Binabalanse dapat ng gobyerno yung kapakanan ng drivers and operators tsaka kapakanan ng mga commuters. No? Pero kuminsan nagkakampi yung dalawa laban sa gobyerno dahil sa pahirap. Kuminsan naman nagbabanatan yung dalawa dahil halimbawa, nagtitrip cutting itong
jeepney driver or operator, o kaya may mga excessive charges, may mga reservation fee or advance payments na kailangan. Siyempre, aangal yung commuters. Minsan naman, aangal yung mga drivers dahil yung commuters nagiging abusive, yung ganun. O, mumurahin sila, ganyan, ayaw magbayad. Tapos, pero ito nangyari sa mababiyahe ng north of Manila. Kailangan huminto yung mga bus doon sa Bukawi. Hanggang doon lang. Tapos maghahanap ng panibagong sasakyan yung mga pasaheros. Akala mo naman ang dami-daming you can just hop on, hop off, hop on. Hindi naman ganun. Oo, ang hirap na sasakyan doon. Pero tapos kung umuulan, imbis na makadiretso ka na doon sa destination mo na usual, which is in Cubao or in Caloocan, di ba, sa may monumento, o sa Pasay City, within Metro Manila. Pero ngayon pag-uusapan natin, yun naman, nahihirap na ang mga jeepney drivers all over the country and especially in Greater Manila, meaning Metro Manila and mga surrounding provinces, dahil sa taas ng presyo ng gasolina and other petroleum products, oil products na kailangan mo pang maintain ng sasakyan, may mga additives din yan, mga ganyan, yun, nagpo-problema sila at ayaw na nga bumiyahe nung iba. Lugi kasi, di ba? Dahil hindi pa lugi, oo. Pamasahe. Pero dahil it will be spirally, naman yun parang pag nagtaas ng pamasahe, wala na, tuloy-tuloy na ang taas ng... Oo, pero labag daw sa prangkisa naman pagka hindi ka bumiyahe. Maaaring makanselahan ka ng prangkisa. Paano? Operate at a loss? Hindi natin alam. Kinakontak pa yung ating next na resource, ang ating first resource person. Pero magandang makakapanayam natin at para mabigyan tayo ng insights ano nangyayari sa mga totoong nangyayari sa loob. We have the Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines or FEDUDAP President Ricardo Boy Rebaño. Good morning po. Good morning po, sir. Good morning po sa inyo, sir. Jarius and Miss Marisa. Thank you. Thank you. Magandang umaga po sa tigapakinig niyo. Sir, ano ba ang situation sa hanay ng mga drivers and operators ngayon? Marami raw hindi na bumabiyahe dahil sa mahal ng fuel costs? Yan po yung pangyayari talaga. Yan po yung nangyari ngayon dahil nga po sa taas ng presyo ng petroleum product. Ang nangyari po, nawalan po ng driver yung ilang operator na hindi naman po lumalabas. Dahil hindi na po talaga nila kaya yung presyo, maaaring yun po yung nakita nila kaysa magpakapagod sila, naghanap po sila ng ibang resources para naman po pantusto sa kanilang pamilya. Kasi ang kalakaran po ay ang driver ay boundary. Ano po? Ganun ba? Tama po, boundary system po, lalo na dito sa traditional jeep. Magkano po usually ang boundary sa isang araw? Conforme rin po yan sa haba ng unit. Halimbawa po, pagbasihan na lang natin yung mga 9-seaters. Kadalasan po dyan, kung 4 kilometers route po yung biyahe ng 9-seaters jeep, kadalasan po 500, may 550. Ganun po yung nagiging kalakaran sa kalye. 550 pesos? Opo, 500 yung to 550 pesos ang entrega niya sa operator niya? Tama po, opo. Sa ilang oras pong pagpasahe nun? Kasi ho, iba-iba Meron lumalabas na madaling araw, hinahabol ho nila yung pasahero tala magkaroon sila ng at least 300 passengers a day or up to 500 passengers a day. Kasi kung hindi ho sila makakakuha ng 300 passengers a day, break even or short boundary po yung mangyayari sa kanila dahil yung kinita po nila sa buong maghapon na 12 hours, 14 hours nilang pagmamaneho, napupunta lang ho halos sa gasoline station. Tapos, sa kanila po ang gasolina sa driver? Yung boundary, gasolina, sa driver po yan talaga. Sagot po ng driver yan bago po yung kung meron pong sobra, yun po naman yung para sa kanila. Pati yung paglilinis sa kanila, papalinisan mo yung sasakyan pagkatapos ng biyahe.
Usually, ganyan ho talaga dapat. Kaya nga lang sa nakikita ho ng driver, pag ipinalinis pa ho ng driver yan, wala na ho talaga silang iuwi sa pamilya. Kaya nagtutulungan po yan hanggat maaari po, yung driver na rin po mismo, kung meron pong consideration, yung driver at pagmamahal doon sa sasakyang inaarkilan niya dyan sa operator, siya na rin po mismo yung gumagawa para hindi na ho siya mabawasan yung perang may iuwi niya or may entrega doon sa operator. At sa maraming lugar po, driver mismo, siya na rin yung operator, kanya yung sasakyan, di ba? Meron pang pagkakataon na yung operator po, siya na rin po yung nagmamaneho. Kaya yung kita po, sa kanya lahat yun. Pero as operator, kinakailangan mag-save ka rin po para doon sa maintenance mo. Dahil may mga maintenance po, hindi natin alam. Mamaya, bukas po pwedeng may mangyari. Kinakailangan may savings ka para naman po masustain mo yung mga posibleng gastusin mo. Oo nga, no. At bilang operator, pinapadala mo ng sarili mong sasakyan. Magkano po ba yung nito, ang prangkisa para maging operator ka? Yung prangkisa po yan yung realidad po niyan sa LTFRB naman po talagang mababa naman po talaga. Totoo po yung sinasabi nila, masyado pong maliit yung sinisingil sa kanila. Yung malaki lang po dyan, yung insurance, pagre-rehistro, natural, ayun po yung obligasyon mo, kailangan nakarehistro yung mga pinagkaloob sa yung prangkisa. Kaya nga lamang po, yung amount po, yung prangkisa lang, maliit lang na sinasabi. Yung exact amount po niyan, hindi ko masabi, pero sa kalakaran po, siguro nasa mga 2,000 yung gagastusin mo kapag ikaw po mismo yung naglalakad ng prangkisa mo. Dahil kasama po dyan sa binabayaran mo yung insurance. Pero kung pinalalakad mo po yan, siyempre may mga certain amount na ibinibigay mo po doon sa naglalakad para naman po, hindi ka na mismo yung operator, kung busy man po siya, meron siyang pinagkakaabalahan, hindi na po siya naaabala. So mahigit 2,000 per vehicle, per year? Per year po yan, per year. Opo. Tapos, nakakansela ang prangkisa pagka nag-out of route. Ano po, ano? Yung... may penalty po kasi yung out of route may mga violation po yun may corresponding amount po dyan. Halimbawa yung katulad ng nag-out of route ka po pag nahuli ka ng isang friending officer. Siyempre po kung magkano po yung amount ng penalty mo doon sa ginawa mong violation, yun po yung babayaran mo doon sa LTFRB. Pero may mga amount, may mga certain violation po na talagang yung prangkisa nila, inihold nila, sinususpend dahil sa bigat po ng ginawa mong violation. So maaaring masuspend yan, tapos lalakarin mo ngayon, sasagutin mo yung kaso, magkakademandahan, ganun po, hanggang maayos yan uli. Tama po, opo. Ngayon, pagka ganito pong situation, ngayon, tuloy-tuloy yung pagtaas ng fuel prices and other petroleum products. Ano po ba usually ang ginagawa ng gobyerno na pabuya para makagaan sa bulsa ng mga drivers and operators? Sa side po ng transport sector, gumagawa ho ng mga petition. Nagpapile po yan ng petition para po dun sa halimbawa, gusto natin na magtaas ng pamasahe, gagawa ho tayo ng letter para ho ipadala ho sa kanila. Halimbawa, per increase, papadala ho tayo sa kanila ng letter para po maipabot natin sa kanila yung ating kahilingan. Tapos, magkakaroon po sila ng deliberation dun sa LTFRB kung karapat-dapat pa sa ganitong amount yung pwede natin itaas. Siyempre po yung level lang yan, kasama po dyan yung mga ibang national government kasi binabalansi po nila yung economy natin. Katulad po nitong pangyayari na to. Yung 1 peso po na to, na-approvean po nila to. Pero yung pagkaka-approve nila ay provisionary increase na 1 peso. Na-approvean po yan 2 days ago. Na-approvean po yan dahil nga po sa inilabas na order galing mismo sa LTFRB. Yan naman po, may mga petitioner po dyan na nagsasabi na gano'n. Pero sa side po ng PageDAP, hindi po talaga kami naggumawa ng anumang petition kasi nga po, merong ginawa at inilabas na MC. Yung MC pong yan, inilabas siya noong 2019 pa. Yung tinatawag po nilang fair adjustment computation. Every time na tumataas yung presyo ng petroleum product,
dapat po yan ang ginagamit nila, na ginawa nila itong MC na to, na sila po mismo magkakaroon kagad ng pag-uusap dyan sa LTFRB para naman po yung mga nasa baba, katulad po ng mga driver at operator, nagagawan agad po ng pamamaraan kung magkano yung i-adjust sa pagtataas ng pamasahe, sila po nag-aaral nun. Pero meron naman pong pagkakataon, kami mismo gumagawa ng mga petition dahil nga po dun sa hindi paggalaw ng ating pamahalaan. Pero sa pagkakataon pong ito, gumalaw naman po sila. Matagal nga lamang, pero kami po yung nagpapasalamat kahit paano naibsan po yung hirap na dinaranas ng mga driver. Kasi malaking epekto ito sa ating pamahalaan. Oras na nakapag-decide talaga itong maraming driver na hindi na magmaneho. Siyempre, yung economy namin, talagang babagsak dito. Wala hong magsiservisyo sa ating mga mananakay. Yun po yung punto na lagi kong sinasabi na sana naman po agad-agad patulungan dahil pag nangayaw po itong driver, siyempre po tatamaan ng ekonomiya. Wala hong mag-ahatid ng mga manggagawa natin doon sa mga gawa sa mga opisina nila, sa kanilang public ang pinapasukan. Ganun po yung nagiging sitwasyon. Kaya kami po yung nakikipagtulungan talaga sa pamahalaan. Manong Boy, kailan ba yung huling nagtaas? 2019 nga? 2018 po. From 8 pesos, yung minimum fare, ginawa kong 10 pesos po yan. Ngayon, nung panahon na, gumana ho yan na implement yan. Kasi yung unang-una, binayaran po ng mga operator dyan. Kasi every time na tumataas po yung presyo ng petroleum product, meron po na ibinibigay yung LTFRB na fare metrics guide para nalalaman din po ng mga pasahero kung magkano ba yung minimum fare, every kilometers na additional, yun po yung ginagawa. Ano pero yung binabayaran ng operator? May bayad po yun, 500 plus po yun. Kung hindi po ako nagkakamali, nung 2018, nung inilabas po yan, nung pay metrics na yan, 500 plus po yung binayaran ng operator dyan. Individual po bawat isa hong prangkisa, isa po kasi kinakailangan mo magdala ka ng isang per metrics para hindi ko ma-question ng mga pasahero mong isinasakay. 500 pesos yung kopya na yon? 500 po. Per franchise? Okay. Opo. Hindi ba pwede magdala ka na lang ng Xerox machine? Meron nung pagkakataon na gano'n na siyempre, alam naman po din ng mga ating mga government agency na kung pinagbabayad pa sila, napakalaki po. Pero may consideration naman pong ibinibigay din ng ating pamahalaan. Kinukonsider nila, halimbawa nakakuha tayo ng kopya, humihingi lang tayo sa kanila ng abiso. Pero kalamitan po, kinakailangan individual operator kumuha ho ng isang per metrics. Natural lang. Siyempre, kailangan may batayan din sa pagsingil. Dapat malinaw doon, depende sa ruta, kung hanggang pagkano itong pasahe, paglampas dito sa ganitong kilometrahe, iba na. Ganon, ano po? Tama po, tama po. Yung pong MC or Memorandum Circular, ano po ang deadline? May sinasabi ba ron na dapat mabilisan ang aksyon ng LTFRB, ng pamahalaan, ano po, sa fare increases? May deadline po ba sila ron? Sa loob ng ilang linggo o ilang araw, ilang buwan, kailangan aaksyonan na? Usually maraming MC na lumabas na yung i-decide na lang po para maging mabilis, hindi na hindi na gumagawa ng mga consultation para ho mailabas kagad yung gustong iparating ng ating pamahalaan doon sa mga operator at drivers. Ganun po yung nangyayari. Katulad po nito, itong MC na to ng 2019 na to, 2019-035, yung sinasabi ko nga pong per adjustment computation, inilabas po yan noong 2019. Nagkaroon din po ng pag-uusap. Noong panahon nung kasi yun, hindi pa po ako'y namumuno sa PEDUDAP. Si Kaseni Maranan pa po. Pero nailabas po to, kaya dito po ako lagi bumabase na hindi na kinakailangan gumawa ng anumang petition para lang po dun sa fare increase. Agad-agad po dapat inaaksyonan po ito ng ating pamahalaan. Ganun po yung sitwasyon kasi agarang aksyon po yung kinakailangan dito dahil yung pagtaas po ng presyo ng petroleum product, hindi mo alam kung kailan darating katulad po nito. Bago itong linggong papasok na to, by Tuesday or any day next week, posible huling tumaas. Maaaring tumaas ulit, siyempre magkakaroon na naman ng adjustment. Yung piso na provisionary per increase na dinagdag po nila nung nakaraang araw, maaaring malaki na naman
problema ng mga driver at operator po ito. Hindi ko alam kung paano gagalaw na naman yung ating pamahalaan. Ito naman pong ating pamahalaan, lalo-lalo na po dyan sa LTFRB, nakikita ko gumagalaw naman po. So, ito pong piso sa bawat pasahero na provisional increase, hindi natin alam kung hanggang kailan ito, maaaring magdagdagan ito, pero kung bumaba yung presyo ng fuel, maaaring bawasan uli. Ano ba, ganun po ba yun? Tama po, opo. Provisional talaga. Pero yung piso na ito, sa tingin ninyo, sapat naman po ito. Hinahabol na say 300 to 500 passengers a day dapat. Mahahabol ba yun? At ibig sabihin, magkakaroon ng kung piso sa kada pasahero ang may dadagdag. So, the driver, maaari magkaroon ng 300 to 500 pesos additional per day. Ganun po yung nagiging sitwasyon. Pero kung tinatanong niyo po kung sapat na po ito, hindi po talaga ito sapat. Kaya lang kami po yung nagpapasalamat kahit paano gumalaw po yung ating pamahalaan dahil nakikita ho nila talagang hindi na ho kakayanin at nababawasan na po ng nababawasan. Halos araw-araw yung humihintong mga driver dahil nga po sa kakapusan po nila ng kita ay kaysa po sila mag-abono. Gusto naman nilang magserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo-lalo na itong mga gumagamit ng public utility vehicle. Kung wala naman po silang isusuporta sa kanilang pamilya, umaalis po ito, naghahanap po ito ng panibagong pagkakakitaan nila para sila mismo makapag-survive. Hindi naman po pwedeng araw-araw na lang magsiserbisyo publiko na lang sila. So yung 300 to 500 a day na halimbawa, nadagdagan na kita, mapupunta po sa driver yon para panakip doon sa dati niyang mga kulang na bayad sa operator. Ganun po ba? Tama po. Ito pong, kaya nga po sinasabi ko kanina, sir, kapag ikaw nakagkaroon ka ng pasahero na 300 daily, another 300 pesos po yon. Dagdag po sa dati mong nakukolekta araw-araw, panduktong po yon sa pambili nila ng krudo. Let's say, sabihin po natin yung mga nakalipas na linggo'y kumikita lang sila ng 100, maaaring maging 300 po yung kikitain nila or 400 dahil nga sa ginawa nitong provisionary authority ng ating gobyerno. Malaking tulong po, hindi po pwedeng baliwalain kaya nga lang po hindi sapat. Naalala ko nga yung mga pictures nung pandemya na lockdown, doon na nakatira yung mga pamilya ng mga jeepney, mga drivers sa jeep. Oo nga. Kasi wala silang pambayad sa kanilang mga inuupahan, di ba? Tama po. Sir, paano po yun? Ang daming hindi nagbabiyahe ngayon. Sinasabi nila, palugi rin lang naman, masasayang lang yung pagod. Tapos, ang kikita lang, yung miski paluwagin ng operator mo yung usapan nyo, kikita pa rin yung gas station. Actually, at the end of the day, ang kikita rito yung ibang bansa na pinag-aangkatan ng petrolyo, Tama po, opo. Yan po yung nangyayari ngayon dahil siyempre po yung kumita ka nga po ng 300 or 400 a day, hindi na ho talaga enough yan, lalo't kung meron kang pamilyang 2 anak. Hindi na ho talaga. Kaya nga lamang po, ito po yung pinagsimulan nila ng paghahanap buhay. Marami na ho talagang nagkaedad at iyan po talaga yung natutunan nilang paghahanap buhay. Kaya ayaw man nilang umalis sa hanap buhay na ito. Kaya nga lamang po kung hindi nga po sila kumikita na, hahanap po sila at gagawa sila ng mga pamamaraan. Yung kinakatakot ko po dito, sir, ma'am, yung mawalan po tayo ng mga driver sa mga public utility vehicles. Kasi yun nga, may epekto po ito sa ating pamahalaan. Kaya ako kinukumbinsi ko yung lahat. Sana po, hindi lang tayo bunganga ng bunganga. Alam ko naman, nakikita ko dahil tuloy-tuloy naman po yung pakikipag-ugnayan ko sa ating gobyerno, lalo-lalo na po dito sa ating pamahalaan, na gumagalaw na sila. Kaya nga lang, limitado rin naman po yung paggalaw nila. Yan po yung katotohanan Ngayon, limitado sa baba, po dahil anong ibig sabihin? Siyempre po, halimbawa, gusto rin naman po nilang magkaroon. Dahil epektado rin naman po sila, gumagamit din naman po sila ng petroleum product. Kung magdedesisyon po sila in favor dun sa mga Pilipino na sana'y mangyari po yun, siyempre may mga government agency na kinakailangan po nilang konsultahin para naman magkaroon po ng balance lalo na sa ekonomiya natin. Tatamaan po kasi lahat dito, magkakaroon po talaga dito ng domino effect. Once na yung petroleum product tumaas, tinaas po yung pamasahe, siyempre po lahat yan magtataasan, ihingi po lahat yan ng subsidiya sa gobyerno. Ganun po yung sitwasyon.
So ano po ang nangyayari ngayon doon sa, lalo na doon sa mga operator na sila na rin pumapasada tapos parang nawawalan sila ng gana dahil hindi naman kumikita? Anong gagawin nila doon sa sasakyan nila? Ay nakatenga po. Meron nga po ako dito ang sample. Nakatenga po talaga yan. Kahit gusto naman po nila kumita, kung wala naman po sila, hindi na po productive yung ginagawa nila. Di, nakatenga po yung mga sasakyan nila. Naghihintay nila kung ano yung magiging mangyayari. Katulad po dito, sample po dito po mismo sa Pandakan, yung biyahe Pandakan nila yung ginto. Diniscuss ko na po sa ating gobyerno ito, sa ating LTFRB chairman, executive director. Sabi ko, ma'am, doon po sa ruta namin, meron po more or less 200 existing franchise. Inilabas po yung 30 unit ng modernized jeep. Ang niraran po yan ng isang kooperatiba. Yung the rest po noon, ng almost 150 individual operator na may hawak po ng franchise, hindi po sila pinahintulutan bumiyahe. Bakit po? Saan po natin sila ngayon dadalhin? Meron naman pong mga panibago silang sistema na pwedeng gawin, ilipat doon sa ibang mga ruta na posibleng kumita yung mga driver doon. Kaya nga lang hindi mo mag-exist kasi nga po may mga sa ibang ruta na yan, may bumabiyahe po dyan eh. At magkakaroon po sila ng malaking problema dyan. Ang nangyari po dito, yung mga unit po, naibenta na po nila sa mga junk shop. Alam niyo po ba yung mga dating presyo ng mga unit dito sa amin, kung magkano po? Lumalabas pa, may 180, 190, 200. Pero po nung dumating po yung pagkakataon na sila po na-displace, na-cancel. Hindi po totally cancelled yung prangkisa nila. Kaya nga lang, pina-stop po sila dahil nga po hindi sila inalaw na bumiyahe ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng pag-i-issue sana ng QR code, hindi po sila napagkalooban. Kaya yung nangyari, wala naman yung mga binabayarang parking yan. Siyempre po, nagbabayad sila doon sa kanya, nakikiusap. Ang ginawa na lang nila para matapos na yung problema, pinagbebenta nila yung unit nila sa halagang 20,000, 25,000. Ganun po yung mga pangyayari. From 200, naging 20 pesos, 20,000 pesos na lang. At nawalan pa po, totally displaced po yung mga driver operator na yan. Na sa mahabang panahon nilang pagiging isang operator, pinagkakitaan nila, nagserbisyo sila sa ating mga tao, sa mamamayan natin. Pero nangyari po na ganun po, nawalan sila ng hanap buhay. Nawala yung pangkabuhayan nila, naibenta yung jeep nila. Ganun po yung mga pangyayari, kaya nakakalungkot po talaga. Sa junk shop po binenta dahil mga old-style jeepneys ito, hindi po ito yung mga e-jeepneys, kaya ganun. O hindi naman may ililipat ng ibang ruta ito sa mga probinsya para madagdagan naman sasakyan sa ibang lugar kung saan kulang? Meron po ganun. Kaya lang, kasama po sa modernization program, yung programa ng gobyerno, buong Pilipinas po eh. Kasi yung prangkisa niya, intended for existing route na nakalagay po doon sa kanyang prangkisa. Hindi niya po pwedeng ibahay ito kung saan-saan. At isa pa, kahit meron ka pong prangkisa, hindi rin po pwedeng gumalaw dahil hindi ka pinahihintulutan ng ating pamahalaan na bumiyahe. Magiging illegal operation yung gagawin po pong yan. Pag na-impound yung sasakyan mo, 50,000 po yan. Hindi pwedeng iuwi sa probinsya kung saan konti lang yung mga bumabiyahe. Tapos doon ka kumuha ang prangkisa. Maaring siguro pwede, kaya nga lang, bago po mailabas yan, kung saan ka man nandun, kailangan humingi ka ng permit doon sa LTFRB kung iaalaw ka po nila na bumiyahe from Manila going to province, kung saan mga province po yun. Hindi ka na special permit ka rin na, tama po. Kasi yung public utility vehicle mo, hindi mo pwedeng ilabas kung saan-saan lang. Ano? So, tama po. Pero successful naman. Marami po bang bumibili nung na gumagamit na ngayon nung panibagong sasakyan? Yung mga e-jeepneys? Meron po ako nakikita na katulad nga po dito sa Pandakan, meron na po dito 30 bumabiyahe. Sa ibang mga area, meron na rin po ako nakikita. Tinitingnan ko habang dumadami yung e-jeep, yung mga bagong modernized jeep, nawawala ho talaga yung mga traditional jeep. At umaasa sila na sa pagpasok po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, mai-retain po pa rin sila. Ganun po yung pangarap pa ng ibang mga operator kasi nga hindi nila kakayanin ito eh. Nahihirapan po sila.
na pumasok doon sa modernization program dahil nga po sa kakapusan ng pera nila para i-update po nila lahat ng mga hawak nilang papeles, makapasok sa isang entity, which is yan po talaga yung mga requirements kailangan para doon sa modernization program. So sa ngayon, wait and see ang nangyayari kung ano pa maaaring may pakiusap doon sa panibagong administrasyon. Ganun po. Ganun po. At sabi ko nga, sir, umaasa po yung maraming Pilipino, maraming operator na magbabago po yung sitwasyon from modernization program, maaaring ma-suspend. Kung sana po, yun po yung pangarap nila, ha? Ngayon, kung hindi naman po talaga mangyayari yung pangarap nila, maaaring magtuloy-tuloy na po itong modernization program, which is maganda naman po talaga. Ako mismo, personally, na makapaganda, kailangan po talaga yakapin natin yung programa. Kaya nga lang po sa pagyakap natin ng programa, dapat po may mga subsidiya rin ang gobyerno patungo doon sa individual operator para po totally mayakap talaga yung programa na magbibenepisyo po dito yung mga next generation natin. Okay, thank you. Thank you very much po sa pagpapaliwanag ninyo ng sitwasyon po sa hanay ng mga jeepney drivers and operators. Mas naiintindihan po natin ngayon yung sitwasyon nyo. Ako po yung nagpapasalamat sa binibigay niyong pagkakataon sa lalo na sa PEDUDAP, Sir Darius and Miss Marisa. Thank you very much po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Opo. That was PEDUDAP President Ricardo Boy Rebaño. Sapul ni Darius Bondo. At ngayon, balikan natin ang programang Sapul ni Darius Bondo. Balik sa Sapul. Time check. It's 8:51. Ang telepono natin, Miss Marisa. Oo nga, sa mga gustong sumali sa ating usapan, ha? Text nyo lang kami dito sa 0999-376-6768. 0999-376-6768. Pwede rin nyo kaming i-message sa Facebook at YouTube sa DWIZ 882 page. Okay, pasadahan natin muli, itong isang issue na apektado tayo, maapektuhan na naman tayo dito sa Greater Manila rin, ha? Kasi may mga quarries sa taas ng Marikina watershed at ito'y sinasabi na pagka na nagtitibag ng bato, nagpuputol ng puno, mga quarries dito, na lumalala ang baha doon sa baba ng Marikina watershed, mga bayan sa paligid niyan, mula sa Antipolo, Cainta, Taytay, ganyan, Marikina, San Mateo, Magsalban. Lalo kung aquifer yung mga lugar na yon, di ba? Oo. Yung mga limestones na may doon nanggagaling ang water supply. Umaabot hanggang Quezon City, Pasig, San Juan, yung mga parts of Metro Manila itself, makikipagkwentuhan tayo, kung ano ba yung situation dito ngayon. Sinuspindi kasi the other week ni Acting Environment and Natural Resources Secretary Jim Sampulna. Oo, yung 3 quarries doon sa Baras, Tanay, sa taas ng Antipolo ito. Ano ba ang situation ngayon doon? Makakapanayam natin ngayong umaga ang Chief ng Mine Management Division ng DNR, MGB, Mines and Geosciences Bureau, si Mr. Edgardo Castillo. Good morning po. Good morning po, Madam Marisa and Mr. Julius Bondo. Darius Bondo po. Sir, thank you very much sa pagtanggap ninyo ng tawag namin. Ano po? Apo, wala. Sir, tanong lang namin, kasi nagkakaroon lang, nagtataka lang ang mga tao, Kasi, bakit merong quarry sa isang watershed tulad upper, ang official name ba nito, yung Upper Marikina River Basin Landscape? Pwede po ba akong magpaliwanag ng mas medyo mahaba-haba? Kasi medyo mahaba po paliwanag dyan eh. Oo. I-clear lang natin para madaling pa maintindihan ng mga nakikinig po. Okay. Una po kasi, yung may 3 quarries na sinasabing nasasakop ng Upper Marikina. Ang nakalagay po sa batas po natin, sa Section 15, daw 2010-21, yung
Implementing Rules and Regulations ng Republic Act number 7942 na sinasabi na yung pagbimina doon sa mga protected areas ay bawal. So, clear po tayo na kahit po ang Mines and Geosciences Bureau po, hindi po nag-i-issue ng mga permit doon sa mga protected area, including Upper Marikina Watershed. So, yun po kasi yung may mga quarries po na certain area, yun po yung mga, nung i-declare po yung Marikina Watershed, private rights po siya. At saka po, areas na dineclare po siya na outside the coverage of Marikina Watershed. Kailan po yung dineclare na... Meron pong mga magkakasunod na proclamations kagaya po ng 1637 nung pinirmahan po yung 1636 na nilakihan po yung coverage sa Marikina. Then right after na pirmahan po yung 1636, there comes the 1637, may in-exclude na po agad siya na areas outside the coverage areas of Marikina Watershed. Yung pong mga po by presumption, kasi po dun sa Upper Marikina na nabanggit natin, may tatlong MPSA na issue dati. Pero 1998 po na-issue yun. 1997. Ganito po nangyari nga po. Yung pong isa, although na-issue na 1997, yung Crimson Limestone, kaya although naggaling na po siya sa previous mining rights, matagal na po, galing po siya sa mining lease contract na nabuhay 25 years ago. So, tinonvert na po siya sa... Doon po sa 1636 o sa 1637? Kasi naalis po ba yung area na yan? Di ba nung una nasa kopya ng proclamation 1636? Tanggal na po siya. Before pa po siya ng 1636, binibina na po siya. Okay. So, yung isang yun. Yung dalawa po, kaya po na-issuean yan, kasi po, nag-issue po isa sa nag-issue po ng clearance. Nag-issue po ng clearance yung Protected Area Management Board of Rizal ng 1996, October 10, 1996. Na-determine po nila na ito pong PAMBI po na to, Protected Area Management Board, composed po ito siya ng Provincial Planning and Development Coordinator, local government officials of mayors of City Antipolo, municipalities of Baras, Rodriguez, San Mateo, and Tanay. Saka po non-government organization. So sila po yung nagkukompose ng PAMBI. Nag-issue po ang PAMBI ng clearance na pwede pong minahin, open po yung area for exploitation. So sinasabi niya po na yung area segregated from the Marikina Watershed and open to exploration under Public Land Act. Sinasabi niya rin po na yung area ng PMPSA o yung dating application ng dalawang MPSA ay private ownership. So, hindi siya sakop ng private po siya. Bakit po magiging private? Sila po ang nagpatunay na may private ownership po siya. Kasi nga po, yung 1637, andun po yung, sinasabi na po agad ng 1637, na outside yung area ng 1637, dun sa areas po ng 1636 na dineclare na Marikina Watershed. So, dineclare po siya by proclamation na tituluhan po siya yung mga yon. Sa loob ng watershed, nagpatitulo, sir? Opo, ganun po. Kasi pwede pala yun, pwede magkaroon ng private title sa loob ng isang watershed. Tinanggal po kasi nga po siya sa coverage ng 1636. Pero there is an earlier presidential decree din na sinasabi po na hindi pwede yun, di ba? Opo, pero presidential proclamation din po, nagsabi po na pwede. Kasi nga po tinanggal nga po siya sa coverage. Pero ano bang kaibahan ng proclamation tsaka decree? Ayos pa rin po, kasi depende po sa time eh. Yung dati pag presidential proclamation, dinideclare na yung decree po kasi, decree, batas di po ba? Ang decree, parang Republic Act yan, or before that, yung Commonwealth Act. Yung proclamation po is
nag-i-establish lang siya. Yung mga Oo. proclamation, nag-i-establish po ng area. So, Oo. in-establish niya yung Marikina watershed, in-establish niya rin po na merong areas na tanggal po sa proclamation. Kaya po, hindi po, yun po naging decision dati ng DILG. Sir, yung pong presidential decree number 324 was specific for agriculture use. Opo, Hindi po kung ano-ano lang na hindi po private. hindi sinabing private titling. Ang pwede lang po doon sa decree na nauna po rito, yung mga ganyang protected parks, ay pwede po raw na gamitin Gamitin yung for certain portions, agriculture. certain arable portions for agriculture and woodlands. Ibig sabihin, tatamnan din po ng puno. Pero hindi po minahan na kontrapelo po sa agrikultura at saka sa woodlands. Watershed, di ba? Hindi po, yun nga po sinasabi ko kasi po naging title lang po. Hindi naman po kami nag-issue ng nagpatitulo at hindi na nag-issue ng pagtititulo. Hindi rin naman po kami clearance ng nagbigay ng clearance sa pwedeng minahin. Hindi po yung kasuntuan po, inano po yan, binigyan pa yung pulot ng PAMBI. So, yung pagkakaganon po, kaya po, nag-decision po ang DNR na pwede. Kaya po kaya po pa yung presumption of regularity, dahil dumaan sa masusing mga yung pagpasa na pag-apply ng minahan, nag-apply po sila. And by the way, since 2001 po, at saka 2003, simula po nung may mga nagreklamo, huminto po muna yung mga nagmimina doon, yung tatlo nagmimina dahil nga po doon sa reklamo. Gusto po nila na from then on, malinis muna yung mga issues bago sila uli mag-operate, kung talaga makakapag-operate. Mm-hmm. Okay. 2003 pa po, nakahinto na po sila. Miss Marisa, may tanong ka. Opo, kasi sir, ang sabi niyo po, hindi kayo ang gumawa ng batas, pero yung interpretation po kanino? Hindi po. Kasi nga po sinasabi po kasi nung batas po na Section 15-A. Okay. Gawa po ng Congress po, yung tapos meron po sinasabi po na Republican Senate 942 na yung areas open to mining are yung mga covered by private land and private parties, among others. So, gaya po ng timberland and mineral reservations. So, sinabi po ng Republic Act na pwedeng minahin ang areas covered by private land. Hello? Yeah. Apa. Okay, karatas ang putol, sir. Thank you for that explanation. Pero sir, ito ang situation, ano man yung legalidad dyan, kasi ang batas pwedeng baguhin po, ano man yung legalidad dyan. Pero ito ang real situation. Pagka po may mga pinuputol na puno, tinitipag na bundok, kinuhukay at dinidikdik yung mga bato at ginagawang gravel, panggawa ng mga kalye, panggawa ng mga bahay, ganyan po, mga gusali, na ang watershed po na dapat magpigil ng pagbulwak ng tubig ulan pababa, nawawala po yung watershed, tuloy-tuloy yung bagsak ng ulan ngayon, baha ang inaabot sa baba. Tulad nung Typhoon Ulysses, November 2020, only 2 years ago, ang dami pong namatay. Ang daming nasirang bahay tsaka mga shops, opisina. Ang mga tao nasa bubong na lang ng mga opisina tsaka mga bahay nila. Tapos nasira ang mga sasakyan, naglutangan, ang dami may mga nalunod, yung mga bahay nila tsaka mga office equipment wasak. Mga kagamitan sa bahay, mga appliances, mga furniture, office appliances and home appliances. And then yung mga private personal records nila at saka business records wasak din po. So, di ba pagka ganyan, di ba dapat ang sitwasyon yan, protektahan ng gobyerno yung higit na nakararami? Ganito po yan, Mr. Darius. Yung pong Marikina City and its neighboring communities, including the towns of San Mateo and Rodriguez,
natural hazard areas, prone areas po siya. Noon pa po yan, kaya po siya naging natural flooding areas. Kasi po, dahil po din sa kanilang geomorphologic and geologic setting. Correct. Even scientists po, patutunayan po ito, na yung floodplains po ng Marikina River were defined by valley fault system. With relief blocks are located on both sides. Ibig sabihin po, masyado pong mga steep yung masyado po yung elongated topographic depression niya na kaya po siya tinawag na Marikina Valley. A catchment area. It's a valley. Talaga pong ang tubig. Talaga valley po siya. So yung Marikina, nung sinaunang panahon, nung panahon na dumating sila Legazpi sa Maynila, 1565, yan po ay isang fortress made of kawayan. Ano po? at pinasok yan ng mga barko ni Legazpi. Kumbaga 1565. Pinasok ng mga barko ni Legazpi para supili nila, para makolonize nila, lupigin ang mga tiga-Kainta noon. Ituloy ko lang po. Yung po yung area ng Marikina Basin is 53,500 hectares. Napakalaki po nun para maging headwaters, including yung Sierra Madre. So, ang isa pa pong problema, yung channels ng upstreams na dahil masyado siyang steep, yung retention time ng surface runoffs, masyado pong short. Kaya hindi po siya masyado nakakaano agad. Hindi agad siya nakakasipsip. Pangalawa, at isa pa po, yung pong area is underlaid by volcanic rocks na primarily yung porosity at saka low secondary permeability. Na hindi po siya nagpe-favor, na nagpe-favor siya talaga ng runoffs. Hindi po siya talaga sisipsip. So kahit po noong panahon pa po, talaga pong naturally hazard area na po ang Marikinas and River yung kanyang mga vicinity, yung low-lying areas po ng Valley Fault. So talagang babahayin po siya kahit with or without mining. Meron pong pagmimina o wala, babahayin po siya. Opo. Pangalawa po, kung napansin niyo po, sir, kung napansin niyo po muna, tingnan nyo rin po sa Google kung gaano na rin po kalaki ang development dun sa mga low-lying areas. Nasabi nyo nga rin po na contribute din sa flooding. Hindi po natin itatanggi na hindi maaaring hindi Yung pong total area po ng flooding ng area ng pagmimina dun sa Rizal is 400 hectares lang po. Ngayon po, kaya po isa po sa ginawa namin study, inano po namin yung third party na galing po sa UP, nag-conduct po kami ng final sediment source. So i-determine po nila kung sino po ang nagko-contribute dun sa pagkakaroon ng dun sa Marikina. Ibig sabihin, sino nagbibigay ng erosion. Balikan ko lang po kasi dalawang punto po ito sinabi nyo. No? Yung unang punto nyo po, with or without mining, talagang babahayin yung baba. Ano po? Apo. Ito, talagang, kumbaga, yan, tatamaan ng indulto. Pero, with mining, mas lalo, di po ba? Ganun kasimple. Kasi, titibagin nyo yung bundok, tutumba nyo yung mga puno, yung mga dating rock formations doon na hindi naman na nakakaharang kahit papano, biglang wala na ron. Di lalong lalakas ang bulwak, di po ba? Kaya hindi po pwedeng sabihin with or without mining, okay lang. Mas maganda, sa madaling salita, walang minahan doon sa taas na yon kasi mapipinsala lalo yung mga tao rito. Pangalawa, yung pong pag naman, na kailangan sabihan din yung mga komunidad sa baba na ayusin nyo yan. Hindi pwedeng yung mga nyo dyan, yung mga kalsada nyo, barado, yung mga sewers, ganyan. Hindi pwede yan kasi talagang babahain at babahain kayo. Tapos kailangan may mga engineering solutions, di po ba? Kaya nga po pinapa-evaluate uli ng DNR. Kaya nga po ini-evaluate uli ng EDNA yung 3 MPSA na in-issue. Opo. At hindi lang po yung 3 MPSAs dyan sa taas ng Antipolo. Meron pa rin pong 15 doon naman sa Montalban. Sir, ganito po yan.
16. Ganito po yan. Ano po? Ganito po yan. Ganito po yan, sir. It's the trade-off of development. Ibig pong sabihin, lahat po ng ginagawa natin may kapalit. Opo. Kung papaliwanag ko, bigyan niyo po ako ng pagkakataon magpaliwanag. Opo. Ganito po yan eh. Yung pong mga bato sa Rizal, yan po ang isa sa pinakamagagandang bato dito sa Pilipinas. Ito po. So siya po ang ginagamit, siya po ang main source ng mga bato natin, especially sa Metro Manila, sa development natin. Pag tinanggal po natin yan, saan po tayo tutuwa ng ano? Kahit sino naman po, kahit po kami taga-MGB o taga-DNR, ayaw po namin na mining kung tutusin. Pero kaya na po, that is the trade-off of yung mga ano natin, kagustuhan natin. Isa yung kapalit. Ngayon, yun po, siya po ang pinakamalapit. So kailangan po ng source, kailangan po ng regular source at saka low-cost source ng sa mga bato. Kung kukunin po natin sa ibang lugar, kung sasabihin din po nilang ayaw, bukod sa mahal, hindi po sa maano. So saan po tayo kukuha? Kunyari po sa Batangas. Pag sinabi din po ng Batangas, ayaw din namin maglabas ng bato, yung bato namin gagamitin lang namin sa kasa. So saan po tayo kukuha ng mga bato? Yan po. Yung problemang yan, hayaan yung mga developers ang mag-isip niyan, di ba? Hindi kayo ang sabihin nyo na, o sige, tibagin natin ito, 16 na quarries dito sa Montalban, 3 dito sa Baras Rizal, sa Antipolo, sa taas ng Antipolo, para mayroon tayong development dito. Hindi na ninyo problema yan, di ba? Ang problema ninyo ay tulungan yung mga komunidad sa baba na masama nga na nga, na hazard zone na nga, pero ang kapalit kasi parang mangyayari, sir, ito lang naiisip ko, ang kapalit, sir, parang sinasabihan natin yung mga nasa baba, yung mga tiga Cainta, Marikina, San Mateo, Quezon City, East Side, San Juan, Pasig, hanggang Taytay, Antipolo, Lower Side, ano po, hanggang Montalban. Magsialis na lang kayo dyan. Ang titigas ng ulo nyo. Alam nyo naman bahain yung lugar. Parang ganun, sir. Ilang milyon na yan, sir. At gagawa na yan, pwedeng gawa niya ng engineering solutions. Basta protektahan lang po yung taas, di ba? Sir, ang naiaambag lang po ng base sa study is 0.76 lang po. 0.76% ng ulan ang may dadagdag. Ano po inidante na to? Yung existing pagmimina po, 0.76% lang po ng tubig ang nadadagdag. 0.76. Ngayon po, para yan ako po kayo na hindi po basta-basta pwede natin gawin na ano. Yung kahit po yung, kung natatandaan nyo pa, yung dati sinuspindi ng DNR, yung pag-issue ng mga pag-ano ng mga bato. Nagreklamo po yung Department of Transportation at Department of Public Works and Highways. Kasi po, even their contractors, nagreklamo po sa kanila dahil po yung presyo ng bato na 500 naging 1,000. Sila po mismo na DPWH at saka ang other government agencies ang nagsabi na ilip ng DNR yung pag-ano ng bato. Pagsususpindi. Kasi nga po tataas po ang natin because of the law of supply and demand. Kaya nga po sinasabi po namin, ganun po talaga, based po sa study, kaya nga po sinasabi namin, based po sa study, 0.76 po percent. Wala pa po 1% ang inaambag ng pagbaha. Kailan po ninyo na determine yung 0.76%? Kasi nga po based po sa hectares, sa 400, yung total po na hectares ng Minina, ng Minimina, yan po ba in general? In general, 0.76%? Kahit po yung mga ginawa nilang kalsada, lahat po ng operation nila, kinumpit na po namin lahat ng naapektuhan na 440. Sa buong Pilipinas po ba yung 0.76% o dito lang? Dito lang sa Marikina po. Dito lang po sa Marikina pa lang yun. Sa Marikina pa lang po yun. Kaya nga po yung area niya po, as against dun sa 50
yung kanina 53,000 na sinasabi kong hectares ng Marikina watershed, i-compare nyo po yung 400 hectares. So, yung babagsak lang po sa 400 hectares, yun lang po ang makakatulong, sabihin na po natin, makakatulong sa pagbaha. In fact, mas malakas pa po yung kasi po, yung dahil na mina... Kailan po na-determine yung 0.76%, sir? Was it after Dito lang po, nung nagkaroon po ng DNR composite team, na 2020 po ata, 2000. Kailan po, sino nag-determine po noon? Composite team po. Ibig sabihin lahat po ng agencies ng DNR. DNR lang. Walang iba. So, wala naman po. Kung hihingi po kami kasi po, medyo maliit lang pa. Kaya nga po, inumpisahan po namin sa sediment source na nag-ano po kami ng third party. Kaya po, balak po, in the future, kung may pondo po kami, mag-hire din po kami ng third party para sila naman po magsabi na pero kung DNR lang, pwede kayong question na, kayo lang pala yan eh. Di ba pwedeng mangyari pong gano'n? Hindi. Kahit naman po bawat, pwede naman po kami gano'n, kaya na nga po yung pondo lang po namin na nag-respect sa amin. Kung meron na po kami sapat na pondo, nag-ano na rin po kami na third party, kaya lang po hindi naman po gano'ng kalaki yung pondo namin. Kaya po, paunti-unti po. Kaya nga po dahil nagkaroon na po ng isyong ganyan, nag-hire na po kami ng magkukontak ng sediment. Ununo na po namin yung sediment source. Yun talagang, kasi po yung sediment source, yun po talaga yung mag-a-affect po doon sa pagbaha sa Marikina. Mr. Castillo, kasi po, grabe na ang effects ng climate change sa environment. Grabe na nga, imagine, normal na sa atin yung mga typhoon storm signals number 4, number 5, hanggang 7. We'll have to adapt. Which means we'll have to adapt engineering-wise, mga ganun po, yung scientifically. Yun nga po kasi po kami po tinitingnan po kasi ng gobyerno as a whole. As a whole po kasi tinitingnan niya consider naman po yan ng gobyerno. Kaya maybe one of the considerations ng gobyerno, yun nga, dahil maybe maliit yung, sabihin natin, hindi naman po namin tinatangke. Pero kung bibigyan niya pa po ako ng para magpaliwala. Singit ko lang, sir. Kasi hindi naman kailangan parating mga bato galing sa Rizal ang ipanggagraba natin sa mga construction dito. Miski highway na lang, pag-usapan na lang natin, mga bagong kalye dito sa Greater Manila area, Bulacan, Metro Manila and the surrounding provinces. Sa Rizal natin kukunin yung graba. Sir, may mga findings ngayon at ginagawa na ito sa ibang bansa na yung plastic mismo na nakukuha sa yung mga basurang plastic. Ito, na-dredge halimbawa ng mga malalaking kumpanya, including San Miguel. May inassign sa kanilang mga ilog tulad ng Tulyahan River sa San Miguel. Ilang tonelada na kukuha nila dyan araw-araw na plastic na basura. Ang plano po rito gagawin na itong paving materials para sa mga kalsada. Pati po yung mga lumang gulong na sasakyan, yung mga goma po para mas may traction ang mga sasakyan sa highway, sa expressway, yung kalsada mismo lalatagan na rin ng dinikdik na goma na galing din sa mga lumang gulong para mas safe yung mga kalsada. In other words, what we're saying, sir, meron pong mga technology na bago para hindi na kailangan tibagin ng bundok. Kasi kung puro bundok lang ang pagkukuhaan, sir, wala na mangyayari sa atin. Sasabihin natin, all in the name of development. Sir, let the science be, takes its course. Ibig sabihin po, yes, of course, kung talaga pong mapapalitan, let it be. Sabi nga, dinilit po yung consumption natin ng At kami po tinatanggap po namin na while mining operations may cause temporary disturbance, sinasabi po namin, meron po yung mga contractors po, mandated din naman po sila na pagkatapos na magbina, mag-rehabilitate sila sa batas natin. In fact po, yung batas po natin, nire-require po sila na maglagay ng pondo para sa rehabilitation cash fund, restoring cash fund, environmental trust fund, final mine rehabilitation and commissioning fund. Kung maidadagdag ko rin po, yung Rizal Mining Industry,
sila po ang industry na may pinakamalaking itinanim sa ating kabundukan dito sa Rizal. Isa pa po, bukod pa po doon, meron po silang sa National Greening Program, nag-plant po sila ng, hindi pa po ito sakop ng kanilang mga naapektuhan nagsaksa. Nagtanim na po sila ng 1,000 hectares. Sa area po nila na may na-disturb, may yung mga kalapit ng area nila, nagtanim na po sila 400 hectares. Doon po sa Marikina restoration po ng mining na 25 years. In the meantime, habang 25 years minimina, ilang henerasyon po yung mapeperwisyo sa baba. At may renewal kayo na, no? Pag na-renew pa yun, patay. Sir, Mr. Sabi ko nga po, saan po kayo nakatira, banda? Sana wala rin. Ako po, nandito po ako sa Quezon City. Okay. Saan po? Saan sa Quezon City po? Saan? San Vicente po, sa San Vicente po, kung alam niyo po, dito po sa may, sa may squatter po rito, sa may, sa may UP. Sa tigaya, malayo-layo na kayo. Kung kaya ko lang pong bumili ng bahay, di bumili na po ako ng bahay. Sa bahay po ayoko na. Alam ko naman pong natural hazard na siya. Bakit sa Marikina? Hindi sa kabundukan na lang na San Mateo. Pero dapat hindi rin hindi basta grant ng mga residential rights doon. Kasi kung makalbo rin yung mga gilid doon. Yun na nga po ginagawa din po yung mga residential. At yun nga po mga residential, yung tubig doon mas mabigat nga po. Dire-diretso sila sa ating kung papansinin niyo po 400 kung compare niyo po yun sa subdivisions within the Marikina. Kung kukumpara niyo po yung one subdivision. Studies na po nag-shows na ang major contributor ng pagbaha is yung mga development dun sa Marikina. Kasi in development, may putol ng puno, may tibag ng bato. Kasama namin ang Pagka ako may dadagdag ko po sa inyo, nung pandemic po, kahit po ang PSA, inano nila na ang number 1 na tumulong sa is mining. Pagtulong sa ano po? Nung tumulong sa mga pandemic. Anong tumulong? Mining po ang tumulong. Mining industry. Kapag kagaya po sa Rizal, gumastos po yung mga natin ng yung mga contractors and permit holders natin 11 million para ma-assist yung mga community sa COVID-19 pandemic. Okay. Thank you very much po, sir, sa pagtanggap ng yung tawag namin. Maraming salamat din po. Kami naman po, taga po namin po. Kayo uli. Okay po, wala pong problema. Feel free po. Maraming salamat po. Mr. Edgardo Castillo, Chief ng Mine Management Division ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Sapul ni Jarius Bondo. At ngayon, balikan natin ang programang Sapul ni Jarius Bondo. Nagbabalikan sa poll, it's 9:26. Sa mga gustong mag-text, makigulo sa ating usapan, text nyo kami dito sa 0999-376-6768. 0999-376-6768. O kaya, sundan nyo kami sa Facebook at YouTube sa DWIZ 882 page. Kulang talaga 2 oras, Ms. Marisa, sa mga hot issues na pinag-uusapan natin. Bukas, Independence Day. This is, for us, a hot issue. Always, kailangan, pag pinag-uusapan ng kasaysayan, hot issue ito kasi may mga iba-ibang interpretasyon ito. Tapos may issues pa ngayon na may mga nagbabago raw o dinidistort ang kasaysayan. Pero ang pinakamaganda dyan ay kakausapin natin yung mga eksperto, yung mga nag-aral, nagsasaliksik sa kasaysayan, mga historians mismo. Makakapanayam natin ngayon. Excited na tayo. Kasi we are observing the 124th independence of the Philippine Republic. Kaya makakapanayam natin ngayong umaga si Professor Xiao Chua ng De La Salle University and a Filipino public historian. Good morning, Professor Xiao. Makasaysayang umaga, Sir Jarius, Ma'am Risa, at sa lahat ng ating mga
tagapakinig. Alam nyo, buti na lang nagkita pa tayo bago ang pandemya. Bago na lockdown, di ba? Oo. So, nice to hear with you again. Oo. At And thank you, naaalala ko pa yung mga pinagkwentuhanan natin tungkol sa saliksik mo sa translasyon. Yung Opo, Black Nazareth. Excited akong pakinggan ka doon sa mga kwento mo kung paano mong ni-research yung kasaysayan yan at yung hanggang ngayon ay tsaka yung mga modifications, mga pagbabago. Ang galing. Salamat po. You call yourself a public historian. Ano po ba yun? Anong ibig sabihin ng public historian? Filipino public historian. Oh. Okay. Well, sa Estados Unidos kasi, may distinction dun sa academic histories, di ba, na usually yun yung nababasa ng ilan sa atin. Mhm. Pero kasi very professional yun. Ang language nun, very academic, no? Doon sa tinatawag natin na public history, ito yung pagkukwento ng history sa sa labas ng akademya. Sa labas ng paaralan. So, halimbawa, sa telebisyon, sa radyo, sa mga comics, sa pelikula. So, yan po yung public history. Sa Pilipinas, bagamat yan ay ginagawa na panahon pa ni Mariano Ponce, no, ng La Solidaridad, hindi siya masyadong binibigyan ng halaga ng ilan sa atin. So, pero sa US kasi, na yun, kumbaga, it's a special field. Ngayon, we are working it out kasi kailangan itong tinatawag na, ang tawag ko sa Pilipino, kasaysayang pangmadla. Oo. Ang ganda, no? Tsaka, kayo, kumbaga, kayo nagpo-popularize kasi bihira nagbabasa ng libro eh. Pero in your case, Professor Xiao, palipat-lipat ka ng kalye. Kung minsan gagawa ka rin ng academic research gagawin mong aklat, tapos babalik ka rito sa public history. Ganun po. Opo, may mga public historians, no? Hindi naman kasi lahat ng nagkukwento ng kasaysayan ay historians talaga, no? Diba, ay kasama sa public history. So, halimbawa, sina Lord de Vera, yan, mga, yung ibang mga bago ngayon, yung mga vlogger, diba, na nagkukwento rin ng kasaysayan, na gamit yung metodong pangkasaysayan, yung hindi nang mapaluktot. So, ang tawag namin, mga nagpa-public history, mga practitioners ng public history din. Oo, ang galing, ano? At nagsasaliksik din sila kahit paano, di ba? Siyempre, kukunin mo rin yun from primary sources, from documentary sources, yung ganun po, no? At same method yan, same method. Kaya, eventually nga, yun ang gusto nating i-promote sa mga tao na hindi kailangang maging professional historian. Kasi kahit professional historian ka, meron kang publication sa isang, at least in a refereed journal, no? Pero hindi kailangan maging ganun ka para matutuhan mo yung metodo, and it's actually very, yung ginagawa natin for, literacy, no? Na tinitignan mo paano, kung tama ba ang isang bagay, batay sa ebidensya. Tama ba ako? Halimbawa ganito. Ako'y nakatira sa isang bahay na alam ko mahigit 2 taon na. 2 200 taon? taon na. 200. Oo. Tapos i-research ko ito. Bakit na itatayo itong bahay na ito? Yung pala, yung lolo ng lolo ko ay ganito ang ginawa noon. Nagkaroon ng ganito. Tapos may kikwento ko na ngayon. Ano ang buhay noon, bakit ganito ang disenyo ng bahay na to, bakit ito yung mga ginamit na kahoy, ano yung mueles, ano ba, batay dito sa mga kagamitan dito sa bayan ko, gano'n, yung barangay ko. Pocket history. At hindi lang yun, yung kung ano yung hindi kinikwento, minsan, may mahihinuha ka rin doon. So, di ba? Kasi syempre, bakit kaya hindi kinuwento na ganito? And then malalaman mo sa isang source na, meron palang kwentong kontrobersiya sa bahay na ito, mga gano'n. So, kasama lahat yan. May chismis bang may sasama na meron palang yung lolo ng lolo ko ay may kinasama pala. Kaya pala nagkaroon kami ng mga ganitong branches of the family. There is a insinuation from someone, ganyan. So, pero para safe ka, di ba? Kailangan. Kasi kung hindi naman documented, dahil yung mga pangangaliwa, hindi naman dokumentado yan. Maliban mo may demand. Maliban lang kung may demanda at may... Correct. Yan, minsan na nakikita yan. Ilang taon na yung pinakamatanda mong resource person na na-interview? Well,
usually kasi minsan kahit hindi talaga formal interview, pagkausap ko lang, pinakamatanda, hindi ko maalala. Pero usually yung mga war veterans po, nakakausap ko minsan yung mga lumaban ng panahon ng Hapones. Yan ang mga matatanda ko nakausap. Oh, I remember now. There's one lady in Pampanga, Evangelina Lacson. She's a granddaughter of the revolutionary Tiburcio Hilario. So yun ang ano, parang yun yung aking ang naalala kong pinakamatandang na-interview ko. Parang baka nearly 90s na siya noon eh. Ganun, matingkad rin yung natatandaan memory, na ikikwento niya yung mga naganap noon dahil bata pa siya noon o naikwento rin sa kanya na isalin direct hand lang. Naisalin na lang eh. Actually, secondary source na lang siya. Pero kasi yun, naging diplomat yun eh. So, yun, mas yung kanyang mga kwento galing din sa mga primary sources, gano'n, sa mga kwento ng mga lolo niya. Kasi yun gano'n, kung hindi mo naman makuha, sayang din. So kahit secondary source, kahit na pinagpasa na lang, kunin mo pa rin as long as you're clear na hindi mo to pinapass around as a primary source, di ba? Correct. According to the stories of the family, yan, gano'n. Tama. Ganun lagi, malinaw ka lang lagi kasi yun ang nagiging pitfall ng mga misinformation, yung mga maling informasyon. So, na eventually bigla malalaman iba pala based on a more solid evidence. Correct. So ngayon, wala na makukuhang primary sources. Noong June 12, 1898. Kasi wala na sila ngayon. Pero hindi. Aasa tayo ngayon sa mga nakasulat na, ganun ba? Nakasulat na, yes. Yun na yung primary source mo ngayon, yung mga nakasulat. Tulad nun, ang dami nagtatanong sa akin yung mga mahilig magbasa. Sabi, bakit may Amerikanong pumirma doon sa Declaration of Independence ng Pilipinas? Ano ba yun? Yan. Paliwanag natin konti, ano? May mga aklat nun na nagsasabi na, the Americans recognize officially, because they said this officer of the army named Johnson, Mr. Johnson, na to the Cowit celebrations, and he signed the Declaration of Independence. Yan sabi niya. Pero apparently, sabi nila, no, ng mga ibang naunang nagsulat, pero apparently, ganito pala yan. Si Dewey, the one who's supposed to recognize the independence on behalf of America, si Admiral George Dewey, Commodore George Dewey, hindi pumunta. Binigyan siya ng invitation and he said, this is my mail day. Ito yung araw na nagbabasa ako ng mail. So doon pa lang, alam mo nang inisnab tayo ng Amerika. So anong ginawa? So anong ginawa nila? Kumuha sila ng American, kilala silang Amerikano. No? Yung Amerikano na yun, siya yung nag-cooperate ng sinaunang sinihan sa Manila. No? So ang ginawa sa kanya, pinasundo siya at pumirma siya doon sa papel ng independence. And ang nakakatawa pa dyan, siya ay ginawang Army Colonel, Colonel Johnson yata siya, no? Army, hindi Army of Aguinaldo. So, hindi sa US Army. So, yun lang ano doon. Yun ang medyo, para lang masabi yata na may Amerikano, nakasama sila doon sa document. Di ko alam kung bakit nila ginawa yun eh. Pero may mga nagde-describe nga sa kanya kay LM, paano lang eh, initials na L period M period Johnson. Ang sinasabi, siya ay isang retiradong artillery colonel. Kumbaga, mangangan yun pala ito. Yeah. Pero yun, sa atin siya yun ang nabasa ko at least, no? Clearly naalala ko yun sa isang naging reading ko nung nangyari dyan. Pero ang isang importante dyan, Sir Jarius, na may kinalaman sa Estados Unidos, yung declaration mismo na sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista ng Binyan, ano? Medyo hindi maganda yung pagkasulat doon sa pag-describe ng ating watawat, no? Dahil yung sinabi niya ay yung kulay na pula, asul at puti
ay nagpapaalala sa atin ng mga kulay ng bandila ng North America sa kanilang pagprotekta sa atin. So parang agad-agad, Declaration of Independence natin, tayo ay ipinaubaya na agad sa Amerika. No? I mean, kaya si Emilio Aguinaldo, pinupercede niya tong Declaration of Independence. Gumawa siya ng bagong Independence Proclamation na August 1. Kung mapapansin mo, hindi siya pumirma dyan. No? Hindi siya pumirma dyan. Pati si Mabini, wala doon. Because si Mabini latecomer eh. He came late in the celebration. That day, the same day. But Aguinaldo did not sign. Why? Because eventually, sinibak niya si Ambrosio Rianzares Bautista and appointed Mabini that night. But hindi siya pumirma? Ano mismo ang rason? Well, wala tayong alam. Wala siyang sinabi. Pero sabi ni Emmanuel Calairo, yung Aguinaldo expert, no? Ay mukhang because, ito nga, no? Hindi niya nagustuhan tong declaration ng June 12. Kaya nung August 1, inulit niya yung Declaration of Independence in a more simple document na proklamasyon na sinasabi na we solemnly declare in front of the world that we are an independent country, which was drafted by Mabini and signed by Aguinaldo after na panumpaan niya ang mga local officials na nagpunta doon sa tinatawag na Bacoor Assembly. So, this is the new data, o hindi naman siya new, pero re-emphasized data. Re-emphasized. That actually, the Aguinaldo favored August 1. Ang problema lang, bumalik ulit siya sa June 12 celebration kasi nag-away sila ni Mabini. So, yun, kaya nag-June 12 siya ulit nung next anniversary, June 12 na dahil na sila noon, nagkawatak na sila ni Mabini. Oo. Bakit na late si Mabini? Matraffic. Medyo traffic. Pinatawag po siya. Tapos siyempre, buwat po siya. Buwat siya dahil lumpo siya, no? Lumpo siya. Buwat po siya galing Los Baños. So, dahil, by foot lang yan eh. Oo, so, ilang probinsya pa pala siya, sa Laguna siya nang galing. Opo, tapos pinapunta ng Kawit ni Aguinaldo. Para maging anong rason at hindi nagustuhan ni Aguinaldo? Una sa lahat po, yun nga, dalawa yung beses na sinabi niya na salamat sa Amerika eh. So parang yun ang pinag-iinalaan namin ng mga historians, at least hinala lang, ano? Kasi wala nga siyang direct quote na nagsasabing ayaw niya. Pero yun nga, titignan ko yung, hawak ko kasi ngayon yung translation eh. Oo. Pero yun ang sinasabi yung North America. Okay. Ayan, ito. Ang kulay ng ang kulay bugaw, pula at puti ay nagpapagunita sa mga kulay ng watawat ng North America bilang pagkilala natin ng malaking utang na loob. So ipinamalas niyang pagkupkop na walang pag-iimbot sa atin sa simula at hanggang ngayon. So may ganun siya, no? Na hindi maganda yung Declaration of Independence. At si Aguinaldo noon ay halal na di ba? Na presidente. Hindi pa. Ang mangyayari, po yan kumbaga, dahil siya yung de facto leader of the Philippine Forces, kaya siya yung presidente. Kasi ang mangyayari dyan, pagka dumating na yung mga Amerikano sa Intramuros, tapos akala ng mga Pinoy, papapasukin tayo, hindi tayo pinapasok, tinatag niya yung Malolos Congress, sa Malolos, Bulacan, at sila po yung gumawa ng bagong konstitusyon, at doon lamang po nahalal ng Asembleya, no, January na, 1899, si Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. So yun po yung January Republika. 1899. Pero siya ang presidente ng Katipunan lang, ganon. Wala nang Katipunan noon, yung revolutionary. Tawag nila gobyerno revolutionaryo, and eventually nung June din, gobyerno diktatorial. Nagkaroon pa ng ganyang nomenclature dyan. Kasi di ba sinibak na nila si Bonifacio sa Katipunan. Yun ang totoong unang Pangulo eh. Yan ang isang pamahalaan. Yung sa Tejeros. Balintawak muna, di ba? Tapos sa Tejeros nangyari yung pag-agaw nila ng kapangyarihan, di ba? Kay Bonifacio.
Oo. So, yun po yung nangyari dyan. Oo, at ang nahalal na ron ay si Aguinaldo na head noong Yes. Oo, Yes. noong Si katipunan Aguinaldo lang, na hindi ng republika. Hindi republika. Ano siya? Ibang hindi katipunan ng tawag. Revolutionary government. Yun, revolutionary government. Oo. Kasi they're Oo, very, ng very revolutionary clear government, in sorry. distinguishing themselves from the old katipunan. Tama. Galing ng paglilinaw. Buti Thomas, natututunan natin. So, yung walang binanggit si Aguinaldo tungkol doon sa, ba't nag-imbita pa kayo ng Amerikano dyan? Wala, pero mukhang yun nga, mukhang ano the mere fact na sinibak niya si Ambrosio that night, siyempre kung natuwa ka dun sa declaration, ba't mo naman sisibakin yung tao, di ba? I mean, di ba? Tapos pinalit mo pa si Mabini yung bagong dating. So, pero really, iba-iba. Oh, 98, 98, 98 daw ang delegadong pumirma. Yes. Oo, yeah. Ibig sabihin, nagpulong muna sila, may komperensya sila at gagawin nila itong deklarasyon na ito. Tapos siguro, inayos na nila yung pananalita doon. Kasama na yung dalawang pensyon nung utang na loob sa Amerika. Yun nga yung iniisip ko kung bakit pumayag sila doon, kung talagang nabasa nila. Kasi ang isang, ito, ano na lang ito, no? Paghihinuha ko na lang ito, wala akong ebidensya dito. Ito yung parang, sige, dahil nandyan na yan, kaya haba-haba, pirmahan na lang natin. Parang, di ba? Pirmahan na lang natin. Si Aguinaldo, parang ang tingin niya, okay, I don't like the wording, di ako pipirma dito mga ano kayo, di ba? So, I don't know. I'm just guessing, ano? But, yun ang nakikita natin. So you see, even in the, without giving misinformation, ano? We interpret what is not said. No? Pero nakikita mo, may mga patterns. Yan ang kailangang maintindihan ng mga kababayan. Kasi hindi naman lahat ng bagay sasabihin sa'yo eh. Pero, alam mo yun, kahit even in journalism, lalo na sa inyong mga investigative reporters, di ba? Yung mga bagay na hindi sinasabi, naroon yung kwento. Oo. Tsaka yung haka-haka, hindi na yung pwede isama. Pero ito, yung tatlong nabasa kong parang listahan, ano, nitong 98 signatories. Bakit may mga X yung ibang pangalan? Question mark? Question mark pala, may question mark yung mga ibang pangalan. Ano ba ito? Gaya nung Don Leon Tankel. Yung question mark kasi ganito yan. Ang problem doon sa declaration, di nakapirma, ito, tinitingnan ko ngayon. Hindi lahat ng pangalan mababasa sa pirma eh. Wala silang print and sign above your name. Oo, so yung question mark, yun ay doon sa mga tao na hindi ma-identify. Dahil baka hindi nakapirma or hindi intelligible figure. Hindi kilala. Oo. Hindi mabasa yung signature. Oo. Sino-sino ba itong mga, who are they? Meron tayong listahan kung sino sila, pero ano sila? Ano sila noon? Mga kabitenyo karamihan, gano'n? Ito yung magandang susunod na pag-aaral. Kasi hindi ko maalala kung may nabasa ako na dinidescribe kung sino-sino itong mga to. Alam ko meron. No? Pero ang gandang libro niyan na siguro may mag-research in the future, lalo na sa yung mga Cavite historians. Dahil sa totoo lang, we know about the declaration. Yes. We read it. We read we know that it was mainly written by Ambrosio Rianzares Bautista, who's a very important figure, by the way. Yes. Kabitenyo talaga siya? Kabitenyo siya? Professor Chow? Ano? Chow? Kabitenyo talaga si Ambrosio Rianzares Bautista? Taga-Binyan yun. Taga-Binyan yun. Binyan, okay. Marami din silang hindi taga-Cavite, no? Pero, kasi si Ambrosio Rianzares Bautista, kailangan malaman sa kanya, nung kabataan niya, nung medyo bata pa sila, no? Kasama sila dun sa mga komite na nagprotesta dun sa UST na 1869. No? Nung panahon ng makalakasan ng Gumbusa, no? Na humihingi ng pagrespeto sa mga Pilipino na mga profesor nilang Espanyol. So eventually kasama si Pasiano Rizal dito sa grupong ito, no? Oo. At
Ayun, so mahalagang figure din siya. Pero ito hindi natin masyadong kilala at hindi masyadong kasi di ba, kung signer ka ng Independence Declaration, di ba dapat may mga ganyan na ito si Jarius Bondo, di ba? Signer of the Philippine Independence Document. So, ang isang tanong dito, how important are these people? Pero lahat may don. Lahat ba may don sa unahan ng pangalan? Ibig sabihin, mga mararangal? Hindi, yung don kasi, yung nakita niyong listahan, ay may mga don. Ito, hawak ko mismo yung faksimile nung document. Wala ako nakikitang nakalagay na don. Wala. Ibig sabihin, nilagay lang yung don. Kasi ang don naman talaga, hindi naman talaga siya para sa mga mayayaman. It's really, don is male. Donya is female. Pag ikaw ay matandang lalaki. No? Malaman lang na lalaki ito mga ito. At matanda. So, hindi natin nalaman kung anong mga background nila, tiga saan sila, ano mga pinag-aralan, ano yung mga, halimbawa, wala pang ganun Oo nga, sana may magandang makapag-research nga niyan, ano? Mabigat na research kasi, again, hindi lahat ito kilalang tao May nakikita ko na si Somayuga, Santiago Garcia, based on the firma, Hindi mga kilala yung iba dito. May mga kilala, I'm sure. But I haven't really checked kung sino sila. Ano yung nabanggit nyo kanina mga pangalan, halimbawa? Ay, hindi ito. Binabasa ko lang kasi. Ang Candio Guala. Hindi ako pamilyar Walang mga masyadong pamilyar na pangalan, May nakakatuwa, mga magkakapatid ba itong Andres Tria Tirona, Estanislao Tria Tirona, Daniel Tria Tirona? Andres? Yung mga Tirona na yan yung mga kapatid ni Daniel Tirona. At lumaban yan sa revolusyon. So, kilala sila, May Tomas Mascardo nakapirma. Unang tahi na ng mga pirma. So, ito general ng revolusyon dito, Just looking at Mariano. But yan yung mga general. Siguro mga sundalo din ng revolusyon. Ganun malamang, Pero tapos yung mga Tirona, mga... Don Narciso Mayuga. Mga general yan. Ha? Mga general ni Aguinaldo yung mga Tirona. Oo. So at least yan sila madaling maite-trace mo, Kasi meron ng mga written accounts about them, di ba? Yes. Pero yung iba pa. Kung ikaw ang gagawa nitong malaking proyekto na aalamin kung sino itong 98 signatories, saan ka magsisimula, Professor Siao? Ang tatanungin ko, yung taga-Cavite. So, halimbawa, isang eksperto dyan, yung Cavite Historical Society, si Emmanuel Calairo, yung NHCP commissioner siya ngayon, yan ang isa sa mga pwede mo. At syempre, ang magiging mga sources niyan, baka yung mga pamilya, may mga dokumentong itinatago, may mga kwento tungkol sa kanilang lolo, Pero yun, marami pa rin talaga, alam nyo. Kahit ako kasi siyempre, hindi naman talaga ako naging eksperto tungkol sa Cavite. Pero I'm sure na si Manny Calairo, may mga mababanggit siya na kahit hindi natin kilala, alam niya yung ilan sa mga tao na naroon. Halimbawa, ito, may pangalan ganito. Kamag-anak ito ni General Cailles. Baka may trace natin dito sa Laguna ito, tiga Laguna, mga ganun. Yes. Kasi yan yung nadidiscover ko minsan, pag kunwari, ako'y pumunta sa mga Gondon. Diba? Kasi may mga national heroes tayo, may mga kilala din nilang local heroes, Pero sa mga Gondon, halimbawa, may kukwento sa akin na si General ganito na, hindi ko kilala yan, pero ang dami pala niyan nagawa. So, yan yung mga surprises na when you go to other... Kaya nga, ang kasaysayan maganda na i-include kahit tong mga generals of the revolution in the localities. Tapos maganda, maipon yan, dapat nga eventually. Diba? Ako, I tried my best. Meron akong ilalabas na libro. Nakasama din yung mga national heroes, pero may mga local heroes sa sinama. Eventually,
para They deserve. discover din sila. Sa halimbawa, may mga katulad ni Patrocinio Gamboa, isang babaeng nagtago ng ating watawat sa Iloilo, no? Ba? Sa inspection ng mga Kastila, kasi pinadala sa kanya yung watawat, o tinahin nila, o pinadala sa kanila, pero kailangan niyang dalhin sa general. Kay ako nakalimutan ko yung pangalan nung nagtaas ng bandila sa Santa Barbara bigla, no? Iloilo, si Delgado. Delgado, yan, si Delgado. Siya yung nagdala nung siya yung nagdala nung watawat at sinuot niya yun sa katawan niya habang dinadala yan sa mga dumadaan sa inspection ng mga Kastila from Haro, Iloilo to Santa Barbara. Oo. At kasi walang gusto. Personal daw na bandila pa yan ni Emilio Aguinaldo, ang sabi. Pinadala sa kanya. At sabre. Nagbigay ng sabre. Sabre, yung saber. espada. Ng espada. Oo. So, dinagay sa dayami yun, tapos walang gustong walang gustong pumunta kasi nga delikado yan eh. Oo. So, ang ginawa niya, dahil siya yung babae, sabi niya, ako na lang ang magdadala. So, binalot sa kanya yung watawat sa katawan niya, nagsuot siya ng damit niya, tapos yung nakalagay sa dayami yung sabre. Tapos kumuha siya ng volunteer na lalaki na kapag dumadaan siya sa mga sundalo, inaaway niya yung lalaki. Tapos kinukurot-kurot niya, sinasampal niya, gano'n. So, parang nagtatawanan sila ng mga Kastila. So, nakailang checkpoint sila, nakalusot, na taas ang watawat sa unang pagkakataon sa Bisaya. Ganun katawan niya. Sayang kamusta sa oras. Ang dami ko pang gustong ipagkwento sa'yo. Ano masasabi mo lang, pahuling salita na lang, as a public historian, Professor Xiao? Yes, po. Hello? Hello? Hello, can you hear me? Yes. Ayan. Well, thank you po, na alam nyo, ito yung usually, hindi ako tinatanong ng mga tanong ninyo. Pumunta tayo sa metodolohiya ng kasaysayan. Nakita natin yung halaga ng mga ibang pangalan na hindi na masyadong nababanggit. At siyempre, yung kakahalagahan ng lokal na kasaysayan. Alam nyo, hindi lang po Manila-centric o Cavite-centric ang ating kwento ng pagbubuo ng bansa. Lahat po dapat tayo kasama dyan. At ang mensahe po niyan, nagpapatuloy kwento ng ating bayan, di ba? Ano pang hamon na haharapin natin, kasama ho tayo sa nagsusulat niyan sa bawat aksyon natin ng pagmamahal sa bayan at concern sa kapwa-tao natin. So yun po, mabuhay ang kalayaan at ang kalayaan ito ay ang kalayaan na gawin ang tama ayon sa ating makakayanan upang tulungan ng ibang tao at dyan nagiging malaya ang buong Pilipinas kung gagawin natin lahat. Thank you very much at mabuhay ka, Professor Xiao Chua. Salamat po. It's an honor to be with you. Mabuhay ka. Thank you. Sapul ni Jarius Bondo. Sapul ni Jarius Bondo. Ay, paalam namin. Teka, magbabasa muna ako ng mga text. Sabi ni Monica, itong kausap nyo ngayon, hindi ko mag-gets ang gusto sa buhay. Sino? Yung taga, MGB. Mines and Geosciences Bureau. Saan ba nakatira yan? Tira ka mo siya sa Marikina or sa San Mateo o Rodriguez Rizal nang malaman niya yung pagdepensa niya sa ahensya niya. Pilya yung Oo nga. Tapos sabi naman nila, marami-rami to ha. Sige. Hi Sir Jarius and Miss Marisa. Sabi ni Oka ng Infanta, the problem really is the overlapping of different presidential proclamations vis-a-vis PP or Presidential Proclamation 1636 and 1637. Also of PP 196 signed by President Cory Aquino in 1987, resettlement DAR, originally PP 1936. Nonetheless, I'm optimistic that through the Protected Area Suitability Assessment, PASA, which is underway, will establish or disestablish portions of the area still suitable as protected area. Kailangan natin ng ganyang patakaran at batas. Isang Land Use Act. At saka sa kanila, ang problema dyan sa kanila sa Infanta, di ba yung Kaliwa Dam, isa pa yun na issue ng, isa pang continuing text. Ang galing mo, Sir Jarius, nasa poll mo, that quarry activities
will aggravate flooding, sabi ni Mang Oka. Thank you, Mang Oka. Si Trevor T. Roberto Tapia, always watching from Malabon. Thank you, Thank you. Roberto. Si Angelo Redaja, magandang Sabado ng umaga. Keep safe, God bless. Belated happy birthday last June 2 kay Angelo Redaja. Oy, belated happy birthday. Meron lang ang singit. Galing naman kay Josalito, tiga Malabon. Hindi ka Malabon, di ba sige yung nabanggit mo. Sinasabi niya, gusto niya matanong sana kay Professor Xiao Chua, public historian, kung yung mga lumang simbahan ay may mga records pa na pwedeng paghalawan daw ng mga ganitong kasaysayan or identification man lang. Kasi tama siya no? Kasi yung mga lumang simbahan, mga katolikong simbahan, baka nandun nga yung mga baptismal, mga birth records, baptismal records, yung kumpil, yung first communion, kung ano yung nun, tapos yung matrimonial records, death records. Tama. Oo nga, kailangan ma-preserve lahat yan, Importante. Kay Julieta Tiburcio, shout out from Edmonton, Alberta, Canada. Uy, ang layo, malamig yan. Si Julieta de la Cruz, good morning. Zoraida, good morning. Good morning. Good morning, watching from Japan po. Uy, long time no hear. Good to hear from you. Si Carlos Andalio Anyago, good morning. Sapol nyo talaga yung mga naninira ng kalikasan dyan sa may paligid ng Tanay Rizal. Maalala ko po, nung pagkatapos ng Undoy, 3 days after, dyan po sa highway ng taas ng Tanay, pauwi po ako ng Hala-Hala Rizal. Grabe yung baha nun. Si Tom Bill, good morning po. Si Olsen Quinto, good morning po from Vancouver, Canada. Si Joy Ariola, good vibes. Papa D, Washington, good morning. Good vibes. Chow King, morning everyone. An Engalan, mapagpalang umaga po sa lahat. Nila Silvano, Nila. Good morning po. Easy Sunday, good morning Jarius. Redentor Oro. Sir Jarius, nakikinig po ako sa inyo. Dito po ako sa labas, Bagbag, Novaliches, Quezon City. Thank you for listening. Thank you very much. Salamat sa ating technical support. Kila Winer Contehino, Maze Alino Dayon, news writers Abby Alino Angeles and Gilbert Perdes, at sa SOCMED sila Kim Gomez, Joanna Luna, and Jai Rojas. Salamat sa ating mga sponsors and mga guests. Sila Mr. Ebanyo, Mr. Castillo ng MGB, at si Professor Xiao Chua. Samahan niyo kami ulit next week. Jarius Bondo ko nagpapaalala. Magdadasal tayo, parati tayo nakikipagkwentuhan sa Diyos. Napakasarap na pakiramdam yan. Thank you. Have a good day. Abangan, kasunod po kagad natin sina Jerry Flores and Sally Ortega Bueno sa Mr. Taxman.